Good morning po. Salamat sa Panginoon sa panibagong araw. At kagabi po ay natutuwa na tayo po ay muling nagsama-sama po sa gabi ng panalangin. At nakita po natin doon yung tinatawag na pag-asa pa rin sa Diyos sapagkat siya ay patuloy po natin nakakasama. Ang kanyang presensya ay hindi niya pinagkakait sa mga mananampalataya, at higit yung mga magkakapatid sa Panginoon na nagkakaisa, na ang Diyos po ay patuloy pong tumutugon sa mga panalangin. At huwag po tayong magsawa na gawin ito sa buhay po natin, dahil ang Diyos po naman, sa totoo lang, ay hindi po siya nagsasawa. At siya po ay patuloy pong gumagabay, tumutugon sa mga panalangin natin. Katulad po ng Salmo 31, 1 to 5, na sinulat po ni David, at yung 5 po ay kinote po ni Jesus Christ, ng ating Panginoon, na nasa cross po siya ng Kalbaryo, na doon po sa kanya pong nabanggit na ikapitong wika, na kung saan po sinabi po doon, "Into your hand I commit my spirit." At bago po doon, ang kay Haring David ay siya po ay nahirang pong hari, at kung makikita po natin sa buhay po ni David ay hindi naman siya perfecto, at marami rin pong mga bagay na dinaraanan po siya, at yung pong kanyang mga kaaway. Siyempre po pagka isang hari at meron kang sasakupan, sa panahon po ngayon ay marami po ang gustong sumakop sa kanila, at marami po siyang kaaway. Pero ganoon pa man po, ang kanyang pong tinitingnan po doon ay yung patuloy pa rin siyang nagtitiwala kay Yahweh. Sa kadahilan ng alam niya na si Yahweh ang naglagay sa kanya, at si Yahweh ang patuloy na gagabay sa kanya. Meron siyang tinatawag na covenant kay Yahweh. At kahit na ano po mga bagay na nangyayari po sa kanya, ang pinakamaganda po dito kay Haring David ay patuloy siyang nagtitiwala, at alam niya na hindi siya pababayaan, hindi siya kakaligtaan ng Panginoon, hindi siya iiwanan. Kaya nga ho nabanggit niya yung 5 na doon sa mga bagay na nangyayari po sa kanya ay alam niya na meron pong kamay na pwedeng ibigay, i-commit ang kanyang buhay, ang kanyang spirit, sabihin yung soul po niya, yung kabuuan ng pagkatao niya, ay pwede niyang i-entrust sa ating Diyos na buhay. Ganoon din po tayo mga kapatid, na kung meron po tayong mga pagkakataon sa buhay na kung saan tila parang nakikita natin na parang mas nagtatagumpay po yung kahirapan, nagtatagumpay po yung suffering, nagtatagumpay po yung distress or stress sa buhay. Pero ang isa pong sikreto na dapat natin titingnan dito ay ang Diyos po ay hindi nawawala sa lahat po ng bagay na nangyayari po sa ating buhay. Kaya naman dito, mas mabuting ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay, sapagkat siya po ang tunay na Diyos na dakila sa lahat, na nagbibigay po patuloy ng gabay. At siya po yung tinatawag na safe haven, or ibig sabihin yung tinatawag na pwede tayong magkaroon ng kanlungan, pwede po tayong magkaroon po ng sandigan sa panahon po na tayo po hirap na, sa panahon na tayo pagal, sa panahon na tayo ay tila makita natin na parang walang katapusan yung hirap, yung walang katapusan yung pagod, at walang katapusan yung mga hinaing at daing po natin. Ay ang Diyos po ay tapat, at hindi po tayo ilalagay sa kahihiyan, sapagkat ang Diyos po ay nagsabi na lumapit kayo mga napapagal at nabibigat ang lubha. Ibig sabihin, dama po ng Panginoon ang ating pong buhay ay alam niya, at wala pong nakakalingid po sa harapan po ng Diyos Ama kung ano man po yung ating pong pinagdaraanan. Ang pinakamagandang bagay sa buhay po natin ay tayo po ay nagkaroon po ng pagkilala at pagtanggap, at tunay na ginawa natin
papasukin sa puso natin si Kristo. Ngayon naman po ay sinabi ng Panginoon na paglapit natin sa Kanya, tutulungan niya po tayo. Kaya naman ho, sometimes talagang may mga pagkakataon na akala ho natin ay hindi matatapos. Hindi po. Dahil ang Panginoon sa Kristo, ganoon din po, no, na after 3 days ay muli siyang binuhay ng banal na Espiritu. At nang dahil po doon ay nagkaroon po ng pag-asa at katiyakan na tayo po sa susunod na mga pagkakataon na humarapban tayo sa ating Panginoon sa Kristo o sa Diyos Ama, sa ating final destiny, ay makakaranas po tayo ng patuloy na kalayaan, kaginhawaan sa buhay, latigit po sa eternal na kaparaanan po ng Diyos na bibigay po sa atin. Ang mga reward, ang mga bagay na ating pong dapat tamasahin dahil po sa ating pong pagtitiwala sa ating Diyos ng buhay. Salamat po at patuloy po tayong lumapit, patuloy po tayong magkaroon po ng tinatawag na pakikipag-niig sa ating Diyos na buhay. Mga kapatid, wala pong institusyon, wala pong lugar, wala pong mahal sa buhay, friends na makapagbibigay ng ganitong uri po ng relief, pag-asa, kaligtasan sa buhay po natin. Lahatin na po ninyo ang mga bagay na iyan, pero lahat po ng mga bagay na makita natin na tulong, makikita natin na kagalaka o happiness sa buhay, ay mga pansamantala lamang na naidudulot lamang po ng sanlibutan sa ngayon. Pero ang Diyos po, forever po ang tulong, forever po kagalakan, forever po ang pagtugon niya sa ating mga panalangin. Siya po yung tipo ho ba na wala ho tayong kaduda-duda na tayo po ay nasa kaligtasan, nasa maayos na sitwasyon. Lahat po ng bagay, pagkakataon, panahon, sitwasyon po na meron po tayo na tila baga parang medyo may kahirapan, pero ang Diyos po hindi po tayo pababayaan. Kaya, at pangalawa, hindi naman po lasting yung mga hirap at mga bagay po sa atin kasi meron na po tayong tagumpay na pinagkaloob sa atin ng Diyos ng buhay ng una pa man. Yung mga kabutihan, yung mabuting bagay ng una pa man na pinagkaloob na po sa atin ito, sa sandali po tayo manampalataya po, tanggapin si Kristo. Salamat po and good morning.